Hi! Kaulam kain tayo. Ako ay nag-adobo ng pusit. Ayan. Hindi ko na ito ginisa. Dahil ang pusit mga kaulam, pag niluto nyo, nagtutubig yan ng kusa. Hindi ko na yan nilagyan ng tubig. Nagkakatubig na talaga yan ng kusa. Kaya pag nag-adobo kayo, huwag nyo nalagyan ng tubig. Pinakulo ko muna para lumambot. Bismillah. Ako'y magbabas na naman. Sobrang init kahapon. Bago ako mga kaulam nakasakay ng bus, basang-basahan ang likod ko ng pawis. Tapos pagsakay nyo ng bus, yung sobrang lamig ng aircon. Problema talaga, lalagyan ko mamaya ng towel sa aking likod. Pupunta ako sa aking estudyante. Dahil may pasok na sila sa 31, so kailangan tapusin ko na lahat ang sessions hanggang next week. Bismillah. Hindi ko alam kung ikikip ako ng mga magulang dahil ang usapan namin, ang tutorial ko ay ang buong summer lang, buong summer holiday. Pero alam ko sa tatlong batang hawak ko, isa yung ipapatuloy ko hanggang ipagpapatuloy ko ang pagtuturo. Pero yung dalawa, parang hindi. Pero parang babalik yung dati kong estudyante, galing Egypt. Yun, malapit na dito sa bahay. Ako naman mga kaulam, enough na sa akin ang dalawa. Pag may pasok ako, hindi ko kain tatlo. Sarap. Ako talaga, kaya kong iwasan ang hipon. Kaya kong iwasan ng alimasag. Pero puset, Para sa akin, ang puset ang pinakamasarap na seafoods. Pero hindi tayo pwede dito na everyday. Natatawa ako kanina. Ito, may kwento akong maliit na kwento. Yung video ko na kumakain ako ng ang ulam ko ay ampalaya na may hipon. Tsaka sinain na isda. May nag-PM sa akin mga kaulam. May nag-PM sa akin galit na galit. Hindi naman galit na galit, pero asar na asar siya sa akin dahil DDS daw ako. Iniisip ko, paano nagkaroon ng koneksyon yung video ko na kumakain ako ng ng ampalaya. DDS daw ako. Dahil kumain ako ng ampalaya, huwag kayong kakain mga kaulam ng ampalaya, mapapagkamalan kayong DDS. Ba't ganun? Binabaha na sila. Yan pa rin ang kanilang issue. Lubog na sila ng baha. Yan pa rin ang issue nila. Pero kung okay lang sa kanila na binabaha sila, at mahal pa rin nila itong administrasyon ni BBM, abay, problema na nila yun. Bahala sila sa buhay nila. Hindi ko sila problema. Kung okay lang sa kanilang lubog sila sa baha. Basta ako, ang importante,
Ang inay at mga kapatid ko sa Pilipinas hindi binabaha. Tsaka yung mga pinsan ko doon. Basta yung mga kamag-anak ko. Basta okay sila, okay ako. Pero wag naman yung kumain lang ako ng ampalaya, kinulayan nun na agad ako. Kumain lang ako ng ampalayang mahipon, DDS daw ako. Ikaw talaga, Nanay Evangeline Ato. Yan ang pangalan na nag sa akin. Na PM. Ang issue po ngayon, Nanay Evangeline, ay yung bahang sobrang lala. May part ng QC, lubog na hanggang tao. So, okay pa rin sa inyo yun. Nanay Evangeline, okay pa rin yun. Pero nag-aalala ako mga kaulam kasi meron ako mga pinsan sa QC na nakatira. Si Ining Ada, Ayap, nasa QC. Sana okay sila. Marami akong kaklase na nasa QC kaya nag-aalala ako talaga mga kaulam. Marikina, may mga pinsan din ako, mga Kuya Rudy. Mga Kuya Rudy, mag-iingat kayo. Sana okay sila dyan. Saan pa? Sa Mandaluyong, may best friend ako. Ng aking BFF Dulce. Ang panalangin ko ayos kayo dyan. Pati si Jella. Saan pa kang parte ng kamay nila anak ko may kamag-anak. Marami. Kaya nagwo-worry din ako mga kaulam. At kayo mga kaulam, mag-iingat kayo. Kasi ito ay season talaga ng tag-ulan. Season talaga. Ang problema nga lang natin, dapat noong mga nakaraang taon, nagawa na ng paraan yung mga drainage, na nagawa na ng paraan yung mga lahat para hindi ganyan kalala ang baha. Kaso hindi nga, yung perang gagastusin sana doon. Napapunta sa aming maleta. Binuksan ko ang maleta ko nung isang araw, baka may pera, wala naman. Tapos, ano yan parang true channel na yan. Baha, sobrang baha, maraming tao magkakasakit dyan kasi marumi ang paligid umahon ang mga garbage. Pag nagkasakit ang tao, walang enough na ospital. Ang ospital walang gamit, ang mga doktor wala na, ang kagamihan sa doktor nagsipag-aanan nandito na sa ibang bansa. Tapos hindi tatanggap ng walang deposit. Ay wala ang pera ang mga tao at bumahanga. Binagyo nga. Tapos nagkasasira na naman ang mga school, hindi pa nga nakakapagpagawa ng bagong school, nasira na naman itong mga dating ipinagawa. So ano nang gagawin natin ngayon mga kaulam? Kaya pag kami mga OFW, nagbibigay ng mga hinaing namin, huwag na kaming minumura, huwag na kaming nilalagyan ng kulay, dahil kami, may ambag kami sa bansa, at hinahanap namin yung mga ambag na yun kung nasaan. Hinahanap namin yung nasaan ang pera na nanggagaling sa amin. Bakit wala kami nakikita? Nung isang araw, may umuwing OFW na galing sa Hong Kong na may sakit na kasi hindi inasikaso ng OWA sa Hong Kong at ang sabi daw ay nabasa ko talaga yung buong balita, hindi na kailangan ng assistance dahil malala na rin daw naman ang sakit. Sakit no? Sakit ng ganong senaryo.
Hindi ito usapin ng kung anong kulay ka, kung sinong sinusuportahan mo. Usapin ito naming mga OFW na naghahanap ng accountability. Ganun. Bakit kami yung pinakamalaki ang ambag sa Pilipinas? Bakit hindi kami nabibigyan ng assistance pag kailangan namin? Siya, babay na. Huwag naman galit, Bunso. At sadyang kayo kami mga OFW mapaghanap.